Kabong Concha naglabas ng galit sa isang vlogger na panay banat sa kanya sa social media. Dahil sa issue ng isang OFW na kamakailan ay nilive niya na nabanggit niya na napauwi sa Pilipinas dahil may itsura ito or maganda. Kaya dahil nga may itsura si kabayan at panay sunod sa kanya si Baba or yung employer niyang lalaki, ay napauwi siya sa Pilipinas dahil nga pinagsesilosan siya ng amo niyang babae. At dahil nga sa viral video na yon ay naging pulutan si Kabong Concha ng mga content creator sa social media. Though isa na din ako doon para sa pagpaparating ng punto ng video niya. Dahil si Kabong Concha ay matagal nating kilala na aktibong tumutulong sa mga nangangailangang OFW. Kaya dito sa vlogger na ito na panay banat sa kanya na wala naman niyang naitutulong sa mga OFW, kundi pagtawanan at kutyain ang mga OFW na nakakaranas ng hindi maganda. Though para maging balance tayo ay may point naman talaga ang ibang OFW na may nagamit si Kabong Concha ng maling eksplanasyon sa naging sitwasyon ni kabayan na maganda na napauwi sa Pilipinas na hindi naman nagustuhan ng maraming OFW. Ngunit dahil dyan kaya nag-public apology si Kabong Concha at humihingi ng pasensya at patawad. I'm very sorry and I apologize for that. Ito naman yung paglabas niya ng galit sa isang vlogger na panay batikos at hindi makamove on sa kanya. Nanonood po ng aking live. Talagang ako po ay nagpupuyos po sa galit dahil po sa ginawa po sa aking paninira araw-araw. Hindi makaget over, hindi ko alam kung bakit hindi makamove on. Araw-araw na lang ginagawa kong content. Araw-araw na lang ginagawa na ko ng paano, pinakakwartahan ako ng gusto ng taong ito eh. Kumikita na siya ng malaki, nakakapanira pa siya ng tao. Lalo't lahat po ng advocate po sa Saudi Arabia, sa Kuwait, tinitira po niyan. Alam nyo ba, marami pong kaaway na tao yan. Masalamat siya, hindi sila titempo-tempohan dahil marami po nagtatanong sa akin kung ako nasa Saudi pa yan. Tungkol sa kanya, marami pong binabanatan yan. Sobra po yung tao. Kinalap niya nga, pinulutan po ako. Hindi ako nagsasalita. Tahimik lang ako kasi nga hindi po ako ganun tao. Hindi ako pinalaki ng nanay ko para manira ng tao. Hindi po ako aso na asong ulol na tatanghod at kakahol. Sobra po ang nararamdaman ko paninira po sa akin. Kaya yung pong sinasabi ko po sa inyo, ikaw sir, kilala kita. Hindi tayo nagkasama ni minsan. Nagkakilala lang tayo isang beses nung panahon ng pandemic nang bumisita kami sa restaurant mo. Hindi ako mag-isa pumunta roon, may mga kasama ako. At sa harapan namin, sinasabi mo sa akin, idol mo ako, di ba? Kaya ka natutong mag-vlog, kaya ka nahilig mag-vlog, kaya ka dahil sa akin kamo, di ba? Sinabi mo yan sa amin. Hindi ko alam kung bakit ngayon gigil na gigil ka sa akin. Ano yun? Gusto mo kong pagkakitaan ngayon? Libo-libo nanonood sa'yo at titirahin mo ako? Ganyan ka ba pinanganak ng nanay mo? Ganyan ka ba pinangalaki ang mga apak ng tao para umangat ka? Di ba yan ang sinabi mo doon sa sa tanong ng isang viewer mo kung paano makilala, paano dumami ang views? Anong sagot mo? Mang-away ka ng tao. So ayan, gawain mo, mang-away ng tao. Darating din ang karma mo. Bata ka pa, kasing edad ka lang ata ng anak ko. Kaya ayaw kitang patulan, ayaw kong bumaba sa level mo. Kaya lang, hindi na mapigilan yung aking galit dahil nga araw-araw na lang ganun ang ginagawa mo sa akin. Kahit yung mga ibang mga advocate nagpo-post na lang kanilang sentimiento laban sa iyo. O, kita mo? Pati pala yung pagbibidyo kay namin sa Riyadh ni Kaoli, kinontent niya, talagang ganyan talaga. Ay, ewan ko ba, parang aso yan nakatanghod sa akin palagi. Para siyang aso, nakatanghod lagi sa akin. Binabantayan niya ako bawat post ko, bawat kilos ko. Binabantayan niya. Dahil alam niya pagkakaperahan niya ako. Ganyan yan.
Ganyan ba yung taong iniidolo ng mga ibang OFW? Ha? Ganyan ba ang mga iniidolo ninyo? Ganyang klase ng tao? Oh. Ano po ba ang naitulong niya sa buhay niya sa mga OFW? Manira, mamahiya, mag-copy-paste. Yung mga pinopost niya, copy-paste. Tama yung sinasabi ni DJ Zurdo sa kanya. Noong time na nag-awayan sila, isa ako sa gumawa ng paraan para pag-ayusin sila. Nakikinig pa sa akin yan, tao na yan. Doon nakaaway niya rin si Efren Molina. Ako rin ang nagpilit na maayos yung problema nila. Dahil ayaw ko nag-aaway ng mga social media influencer. Pero anong ginagawa ng tao na yan? Para lang siya kumita ng away? Totoy, ayusin mo yung mga ginagawa mo. Kumikita ka nga pero nakakapanakit ka ng tao. Pinalala mo sa asawa mo at anak mo yung pera na kinikita mo sa paninira mo sa tao. Kaya mong lamunin yon? Ha? Kaya mong lamunin, palamon, pakain sa pamilya mo yung perang kinikita mo sa pagbablog mo, sa paninira mo sa tao? Anong ginawa ko sa iyo? Hindi naman tayo magkakilala personal, hindi naman tayo nagkasama. Hindi tayo lumabas, uminom ng beer. Wala akong karanasang ganun sa iyo. Hindi kita kilala personally. Isang beses lang kitang namit doon sa restaurant nung kumain kami doon sa iyong restaurant. At inilibre mo pa kami. Hindi mo pa pinagbayad. Other than that, wala na. Hindi na tayo nakita, hindi tayo nagkausap, hindi nagkakwentuhan. Minsan nagkakaroon tayo ng kwentuhan sa chatroom. Pero pag ikaw merong tinotopak, inaaway mo lahat. Wala kang pinipili. Tapos ngayon, nung nag-live ako nung Thursday, gawan mo ako ng content na ako raw ay sinabi ko na pinauwi yung worker dahil maganda siya. Saan kayo kumuha ng ganoong mga sentence na sinabi ko? Kaya nga pong gagawin ko, i-restore ko yung video na original. Okay? I-restore ko yon. Then gagawin ko po yun ng reaction video. Bawat sinasabi ko para makita ninyo. Bakit nyo ko questionin yung way ng pagtatanong ko? Nung tinanong ko yung ate na hindi ka ba natatakot? Hindi nyo ba alam kung anong trabaho ko before? Isa akong miyembro ng media. Pag isang miyembro ka ng media, gusto mo makuha agad ang sagot. Straightforward ang tanong ko kay ate, hindi ka ba natatakot? Kasi po nakikita ko kung ano yung itsura niya. Hindi po kayo nakakita, ako po. And then, pangalawa, alam ko po kung ano yung kalakaran ng mga nangyayari sa ibang bansa, lalo-lalo na sa molestation at rape cases. Alam ko po kung ano yung sinasabi ko. Sino po kayo para husgahan ninyo ako? Nakakakit na gano'n, nagsalita ako ng gano'n, sabihin nyo, gano'n na. Kahapon, doon lang ba ako ng time na yun nag-live tungkol sa ganyan? Hindi po, napakadami pong nilalive ko tungkol sa mga ganyan. At yung babae po pumayag po na magpa-live siya sa akin. Tinanong ko siya. Yan, sila DJ Zurdo, nakakasama ko yan. Si Efren Molina. Si Efren Molina, kasama ko pa bumabiyahe. Jeddah, Al-Kubar, Hukub. Gano'ng kalayo yung 15 hours driving. Itong isa walang ginawa kundi bumuka ng bibig. Habang nasa kwarto niya o nasa trabaho niya, oras ng trabaho niya, naggaganon siya. Tapos kung makatira siya sa akin, akala mo parang may ginawa ko sa kanya, parang pinatay ko siya. Parang may ginawa ko sa kanya para ganunin niya ako. Oh, i-share niyo ito. Alam ko, may mag-share dyan sa kanya. Sanay ako kasi ginagawa niya nga content ako palagi. Pero it's high time na malaman niya ano ang kasalanan ko sa iyo. Ano ang ginawa ko sa iyo. Hindi kita kilala. Minsan lang tayo nagkilala. Isang beses mo lang ako nakita. Isang beses na kita nakita doon sa restaurant mo sa Jeddah. At mismo nang galing sa bibig mo, kaya ka nag-vlog, kaya ka nang ano, dahil idol mo ako, gusto mong gawin yung mga ginagawa ko. Yun ang mga sinasabi mo.
Wala tayong dapat pag-awayan. Wala naman tayong pinag-awayan eh. Basta ka na lang, hindi ka na bigla mong inansend yung message mo sa akin tungkol doon sa OFW na party list. Hindi ka lang nasagot. Bakit ikaw lang ba nagme-message sa akin? Grabe yung mga at yung mga ibang mga kababayan natin, kung makabas sa akin, nakala mo parang sila yung sinabihan ko, ay protected kayo, yung mga nagagalit. Humingi naman ako ng sorry nung the first day. Nung after nung nangyari nila, nag-live ako nung umaga, nahingi ako ng apology doon sa mga hindi nakakaunawa. Tapos puro kayo hindi nyo may iniisip, kaya hindi mo maiwasan magagalit si DJ Zurdo, taka si Efren. Kasi magkakasama kami ng mga yan. Alam namin kung anong ginagawa namin, alam namin kung ano tumulong sa mga OFW. Kaya kung makapag siya sa amin, sobra makapanglait. Kaya mo bang, kasi siguro mong magpakain sa pamilya mo ng mga kinikita mo sa pagbablog mo dahil sa paninira sa tao? Grabe ka sir. Sobrang pamlalait mo sa akin. Wala akong ginagawang masama sa iyo. Hindi kita siniraan, hindi kita inaway, wala akong ginawa sa iyo, pero hindi ko alam ikaw nang gagalait sa akin. 2 taon mo nang ginagawa sa akin yan, hindi itong issue na ito. 2 taon na yan, pag may nakikita ka sa akin, ibablog mo ako. Ginagawa mo akong content mo para kumita ka. Kasi alam mo pinagkakakitaan mo ako. Okay? Hindi po advocate yan. Hindi advocate yan. Tanong mo nga sa kanya kung naranasan niyang magdala ng tumawid ng malayong lugar. Vlogger yan. Nagpipiling lang siya na pero hindi. Nagka-copy paste lang yan. Mag-react siya? Mag-react siya. Hindi po pwede yung lagi na lang yung kino-content. Hindi ko siya, yung lahat ng content niya sa akin araw-araw, hindi ko pinatulan yun. Hinayaan ko siya sa ginagawa niya. Parang sobra na lang. Nakita ko yung comment, yung post ni Efren. Sa kanya, sa paninira niya sa mga advocate. Paninira niya sa mga advocates. Lahat. Hindi lang ako. Lahat ng kusunadahin niya, titirahin niya sa social media niya. Yun na nga po, hinusgahan ako ng maraming OFW as if parang akala mo ngayon lang ako nagsisimula. Mga sir, mga ma'am, 10 taon ko na pong ginagawang mag-live, mag-video, ipakita ang buhay ng OFW kay pangit o maganda. Hindi pong araw na yun. Sadyang meron lang nasaktan dahil hindi nila na-get yung istorya at nag-feeling pity sila dahil akala nila sila yung tinitira, sila yung inaano doon. Wala naman akong binanggit. At sa aking live, 2 beses akong nagsabi ng no offensement. Ibig sabihin, yung aking video ay wala akong ibang intensyon na mali siya, kundi ipaalam sa inyo. Hindi pa ba ninyo naiintindihan yung no offensement? Yung mga ibang mga pasaway? Yung mga hindi nakakaintindi? Mabuti pa yung mga maraming OFW nakakaintindi. Okay? Guys, hindi naman natin may pagkakaila na napakarami ng OFW ang natulungan si Kabong Concha. Kaya sa pagkakakilala natin sa kanya, ay hindi naman niya hangarin ang mangutya or manglait ng mga kapwa natin OFW, lalo na ng mga kasambahay. Kailangan lang natin lawakan ang pag-iisip natin at pangunawa para maintindihan minsan na nakakapagsalita din ang tao ng isang sensitibong salita para maipaliwanag ang sitwasyon. Pero nga, alam naman natin ang hangarin ng tao na para lang makatulong sa OFW or sa mga OFW at magbahagi ng awareness at concern sa iba. Guys, karamihan ng nasa gobyerno puwera kay OWA Admin Arnel Ignacio ay isa din si Kabong Concha sa mabilis rumisponde sa mga nangangailangang OFW kapag humingi ng tulong sa kanya.
Kaya suportahan natin ang tunay na nakakatulong sa mga OFW at may puso para sa mga overseas Filipino workers na kagaya natin. Mabuhay tayong lahat!